Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kaniyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malilip ang kaniyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos? Para siya na may gantimpalaan, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hinayaan ng Diyos na maalipin ang lahat ng tao sa kanilang kasalanan upang maipadama niya sa kanila ang kanyang habag. Ito ang sinulat ni San Pablo. Talagang hindi natin matarok ang pag-iisip at ang mga pamamaraan ng Diyos. Nakararanas tayo at nakagagawa tayo ng kasalanan upang madamanin natin ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya huwag dapat tayong ma-discourage dahil sa kasalanan. Gamitin natin ang kasalanan natin upang makalapit tayo sa Diyos. Ang masama ay hindi ang pagkakasala. Ang masama ay ang manatili sa kasalanan. Ang mga hintil ay hinayaan ng Diyos na magkasala sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa halip na kilalanin ang tunay na Diyos na makikilala naman nila sa pamamagitan ng mga lilikha ng Diyos, sumamba sila sa mga nilikha ng Diyos. Ang sinamba nila ito bilang mga Diyos, ang mga hayop, ang mga bundok, ang mga ilog. Kaya sumamba sila sa mga bituin, sa mga bundok, sa mga hayop bilang Diyos nila. Ngayon, iniimbitahan na ng mga hintil na kilalanin ang tunay na Diyos sa pagtanggap nila kay Hesukristo. Nagkasala sila, ngunit natanggap nila ang pagpapatawad ng Diyos. Hinayaan din ng Diyos ang mga Hudyo na tanggihan si Jesus upang ang mga apostol ay magpahayag sa mga hintil. Pero ang mga Hudyo din ay kahahabagan ng Diyos. Mararanasan din nila ang awa ng Diyos kapag sila ay nagsisisi. Talagang magaling ang Diyos. Kahit na ang ating kasalanan ay naging stepping stones sa ating paglapit sa Diyos. Tayong lahat ay nakararanas ng ating kahinaan at ng ating kasamaan. Hindi sana magdulot ng kawalang pag-asa
ang kahinaan at pagkukulang natin. Bagkus magdulot ito ng iba yung pananalig sa Diyos. Ganun niya tayo kamahal na tinatanggap niya ang ating pagkukulang at pinupunan niya ito. Sa ating dako naman, ang consciousness ng ating kahinaan at pagkamakasalanan ay dapat magbigay sa atin ng kababaang loob na sa ating sarili lang hindi natin kaya na magpakabuti. Kaya lalo tayong magtiwala sa Diyos at hindi sa ating sarili. Manalig tayo sa Kanya. Mas kumapit tayo sa Diyos. Yan ang mensahe ng ating mga kasalanan. Sa ating pagkakasala, nararamdaman natin na talagang mahal tayo ng Diyos. Tinatanggap niya tayo kahit na masama tayo. Ganon niya tayo kamahal. Panginoon, sana huwag kaming mabulagan ang aming pagsuway sa iyo. Sa halip, ang aming kasamaan sana ay magsilbing paalaala sa amin na mahal mo kami. Dahil sa aming pagkakamali, nararamdaman namin ang iyong habag. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.